Breaking news mga banateros, mga kabiyaya, Senator Bato de la Rosa aarestuhin na sa anumang oras. Ay naku po, grabe itong ano na to. Talagang inuunti-unti na nila yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Kamakailan lang 'di ba, panakot to ni Trillanes, pero ngayon parang tututuhanin na nila na aarestuhin na etong si Senator Bato de la Rosa at dadalhin sa ICC, dadalhin sa dahig kasama ni Pangulong Duterte. Naku po. Grabe na talagang panggigipit sa mga kaalyado ng mga Duterte, no? Sobra-sobra na talaga. Lahat talaga gagawin nila para lang mawala at makabawi yung mga Hindi, alam nyo, sa totoo lang, ang nagpapaano ngayon, yung mga nasagasaan talaga ni Pangulong Duterte, sobrang dami din kasi talaga eh. Mga businessman, mga drug lord, mga kriminal. Oo, maraming mga nasagasaan si Pangulong Duterte nung time niya, pero yun nga yung kinaganda ng Pilipinas natin, no? Ng bansa natin noon, nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya ngayon talagang gigil na gigil at talagang gustong bumbawian etong mga Kaya magtataka tayo saan ba kumukuha ng pondo? Saan kumukuha? Sa totoo lang, hindi lang din sa kaban ng bayan, no? Hindi lang doon, may iba pa nagpupondo. May katulad katulad lang nila Trillanes. Yan sila Kuntis, yung mga makakaliwa, yan. Marami yung nagpupondo dyan sa mga yan para sila yung magtrabaho para trabahuhin ang mga Duterte at mga kaalyado nito na gustong-gustong ipakulong. So marami ho dyan, marami talaga na mayayaman na talagang nasagasaan ni Pangulong Duterte, kaya ngayon na nangyayari. So eto, breaking news po na aarestuhin na ho etong si Senator Bato de la Rosa, no? Hindi sila nagbigay, may papanood po ako sa inyong video. Hindi ho sila nagbigay ng araw, hindi ho sila nagbigay ng oras, pero sure na po na aarestuhin na si Senator Bato de la Rosa. Oo, grabe. Talagang antindi. Talagang inuunti-unti na ho nila talaga. Kaya talagang gusto talaga nilang tanggalin sa hanay nila yung mga malalakas na kandidato na maaari nilang makalaban. Oo, hindi ko lang alam kung meron bang batas na kapag senador ka, bawal kang arestuhin at daling ka sa ibang bansa. Hindi ko lang po alam kung may ganyan. Kasi sa totoo lang, yung kay Pangulong Duterte, sobrang maling-mali yun. Kung yun nga, nagawa nga nila kay Pangulong Duterte yun, na Vice President pa yung anak, what if pa kaya kay Senator Bato de la Rosa? Ewan ko lang pero ito po ay nakakatakot dahil kung ako po ay tatanungin, parang hindi naman siguro papayag din si Senator Bato de la Rosa na basta-basta na lang siya arestuhin at dalhin sa ICC. 'Di ba? Kasi hindi naman ho siya nagkasala dito sa Pilipinas. Wala naman nung na ipinapataw kay Senator Bato de la Rosa. So nakakakaba po yan bilang syempre isa din po tayo sa sumusuporta at isa rin po tayo sa bumoto kay Senator Bato de la Rosa para maging senador. At wala naman hong bahid ng korupsyon at anomalya yang si Senator Bato de la Rosa. Kung pagbabasihan lamang ang war on drug noon, talagang masasabi ka na satisfy ho tayo doon dahil naging malinis, maayos at naging mapayapa ang bansang Pilipinas. So ayan po yung mga pag-uusapan natin ngayon, kaya importante pong i-share nyo ho ang ating etong vlog na ito para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. So bago tayo mapunta doon, may silipin muna tayo dito. Ano bang gusto nyo? Real talk or nakakatawa? Siguro mas naganda kung nakakatawa muna. Dito muna tayo sa panibagong pangarap na naman ni Marcos Jr. Pinagyayabang na po ito ng mga Marcos vloggers. Pinagyayabang na ho nila ito. Itong housing project ni Marcos Jr. Ulitin ko, kung magkaroon man ho ng ganitong pabahay project, housing project, si Marcos Jr. at libre
Usapan ho dito libre. Kung magkakatotoo man ho ito, palakpakan po natin yan. Isang napakagandang proyekto po na magagawa ng isang administrasyon nito. Etong housing project, at hindi lang basta housing project, kundi malakondominium. Palakpakan ho natin yun dahil malaking tulong po yun sa mga kababayan natin. Yung na mabigyan sila ng pabahay project or libreng bahay para sa mga mahihirap, di ba? Kaso ito yung tanong. Ang tanong dito, libre ba ito? Pangalawa, matutuloy ba ito? Kasi ayon kay Marcos Jr., muling nangarap ha, muli nating pinagtitibay ang ating pangarap. Bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng ligtas, maayos at sariling tahanan. So ito po ay isang pangarap pa lamang. Matagal na ho itong pinapangarap ni Marcos Jr. at ito pa nga po yung isa niya sa mga piyesa kung bakit natin siya o kung bakit siya ibinoto ng ibang mga Pilipino dahil dito sa 1 million per year na pabahay project sa mga kapuspalad. Kaso hanggang ngayon nga. Hanggang ngayon nga pa rin po, halos 3 years na, ilang trilyon na po ang nawawala sa pera ng bansang Pilipinas. Tumaas na po ang utang, wala pa rin pong pabahay project na nagagawa. Ulitin ko po kung ito po ay magkatotoo, papalakpakan po natin ito. Sobrang ganda ho nitong proyekto na to. Pero, asawa ni pera, na isa sa mga pinagtatalunan ngayon yung pera na yan, eto, may papayo lang ako kay Marcos Jr., kay Mr. Marcos. Mr. Marcos, siguro, kung hindi mo hinayaan na magnakaw yung pinsan mo, meron ka ng ganyang pabahay project. Real talk po yan na Pangulong, the best president fucker ever. The best in the world. President Bongbong Marcos. Kung ikaw po ay kung hindi nyo po hinayaan ng pinsan nyo na magnakaw ng trilyones, bilyones, milyones sa kaban ng bayan, siguro po may mga ganyan ka ng project. At hindi lang siguro sa 3 years, di may 3 million pabahay project ka na. Kung hindi mo hinayaan ng mga tao na magnakaw sa pera ng taong bayan. At speaking of nakaw, eto. Ay, hindi pala. Mali yung nailagay ko. Speaking of nakaw, so syempre kapag nagnanakaw, dapat may makulong. Ayan. Sabi nga dito ni Mayor Magalong, dapat makulong sina Martin Romualdez, Saldico, dapat sa ordinaryong city jail sila para maramdaman nila anong hirap ng makulong. Kaso may nangyayari din kasing dyan sa mga kulungan din Kapag mapera ka din bosyo ka din Kaya parang ang maganda kasi talaga bitay. O kaya death penalty. Yan ang pinakamaganda na ipataw sa mga korap na kagaya ni Martin Romualdez at Saldico. Ako hindi na ako naniniwala sa kulong-kulong na yan Kahit anong kulong niya, magiging masarap pa rin ang buhay niyan. Kahit doon pa yan sa city jail ilagay, magiging masarap pa rin ang buhay niyan. Dahil kilalang mga bilyonaryo yung mga yan. Kung ako, pinakagusto ko, katulad ng gusto ni Senator Robin Padilla, death penalty. Or katulad ng kagustuhan ni Pastor, death penalty. Sa mga korap katulad dito. Hindi na biro to kasi. Isa na to sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas, tapos ikukulong mo lang. Hindi na hindi na patawarin man tayo at alam naman natin ding mali yun. Pero kapag alam na nating demonyo ang isang tao, kailangan na talagang tabasin ng kanyang hininga. No?
Ako, naniniwala ako na hindi sapat ang kulong kay Martin Romualdez Saldico at kung kasama pa dito si Marcos Jr. Dapat hindi valid sa kanila ang kulong lamang. Kailangan sila ay magbuwis ng buhay, kabayaran ng kahayupan na ginawa nila kasi buhay din naman ang kinuha 'Di ba? Ang daming namatay sa baha. Ang daming namatay sa kagutuman ngayong panahon. Dapat yun ang pagbayaran nila. Ika nga nila, ang pagbuhay ang sa totoo lang sa ano namin. Eto may kwento ko lang sa inyo. Sa probinsya namin o sa kamag-anakan namin, kapag buhay ang kinuha sa amin, buhay din ang kapalit. Totoo po yan, hindi po ako nagbibiro. Yun yung rules ng ano namin. Hindi ko na lang babanggitin kung saang side, sa nanay ba o sa tatay. Pero yan po ay rules ng pamilya namin na kapag buhay ang kinuha mo, buhay din ang magiging kapalit. So dapat ganun na rin ang mangyari sa Pilipinas na katulad nito, marami yung namatay dahil sa pagnanakaw ng 2 taong ito. No? Kaya dapat ay buhay lang maging kapalit dyan. Ito pa isa. Mayroon pa tayo. Ito, isa sa pinanghihinayangan ko na hindi nanalo. Alam naman na natin na dinaya ito nung eleksyon, umabot po ito ng may issue po ako natanggap dito na wala yung pangalang Bisaya Gyud sa mga balota. Ito si Greco Bellica. Isa din po ito sa mga kaibigan ng Banateros at pinanghihinayangan ho natin na hindi nanalo bilang party list. No? Siguro kilala nyo naman na siya, hindi ko na kailangan pakilala, pero pag-usapang pork barrel na pinag-uusapan din ngayon, gawa ng kay Enrile at kay Napoles at iba pang mga senador dyan at dawit pa nga dyan ang presidente ngayon na si Marcos Jr. sa pork barrel na yan, siya po ang isa sa mga nasa likod ng kahusayan at kung bakit etong taon na to maraming ipinakulong to at maraming ipinakulong to ng mga demonyo at hudas sa gobyerno natin. Ang sabi niya rito, kailangan lang ng mayorya sa Senado ng 16 boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kailangan lang nila ng 2 na lumipat sa kabilang kampo. Lahat ng kasong isinampa, mga isyung ibinato at mga kontrobersyang pinapaikot at tila nakatuon na sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Wala nang investigasyon sa flood control at korupsyon. Paalam sa pananagutan, paalam sa trilyon-trilyong nawala. Paalam Pilipinas, ligtas na ang mga buhaya. Grabe yun, no? Yan ang realidad na nangyayari talaga ngayon. Yan ang totoong nangyayari ngayon, mga Banateros, mga kabiyaya. Wala naman yung ICI, wala yan. Ombudsman, wala yan, putang ina. Ano nagsasabi sa inyo? Mamaya, sa ibang video natin pag-usapan niya, may papakita ako sa inyo. 3 to 2 years pa daw ang kailangan antayin para lang mapanagot ang mga involved dito sa flood control scam. So itong sinasabi ni Sir Greco Bellica ay napakatotoo po yan. No, paalam na talaga. Walang nangyayaring na talagang ligtas na po ang mga buhaya na kumamkam sa pera ng taong bayan. Palakpakan mo natin si Sir Greco Bellica. Alright. Isa sa mga lehitimong sumusuporta yan sa mga Duterte. So ito ba, pag-usapan po natin muna ito. Yung mapatungkol po sa ICC, binasura ang petisyon ni Duterte kaugnay
asa ng karugtong na kaugnay ng kanyang kaso. So ito panoorin po natin. Ng International Criminal Court na may jurisdiction ito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng pagbasura ng korte sa argumento ng kampo ni Duterte na September 2021 lang daw binuksan ang investigasyon kung kailan hindi na parte ng Rome Statute ang Pilipinas. Pero giit ng korte, 2018 pa nagsimula ang preliminary investigation sa war on drugs sa Pilipinas bago pa man kumalas ang bansa sa ICC noong 2019. Tingin pa ng ICC, sinadyang kumalas noon ng Pilipinas para makaiwas sa investigasyon. Sa puntong ito, magkakausap natin si ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Magandang tanghali po, Attorney Conti. Salamat po sa oras. Dito, kaya ko to ipinapanood sa inyo. Hindi dahil sinusuportahan ko ang sinasabi ni Conti. Pinapanood ko po sa inyo to para ipamukha sa inyo na talagang mas sinasang-ayunan ng media ang mga anti-Duterte. Wala man lang sila halimbawa i-interviewin. Halimbawa lang ng 1PH, Attorney Salpanelo, Harry Roque, sino pa ba? Pwede. Marami. Tingnan nyo, malayong-malayo ang sasabihin dito kay Conti. Pero ang kini-interview, yung anti-Duterte. Panoorin natin. Magandang hapon, Cheryl. Attorney, ano po ang reaksyon ng pamilya ng biktima sa naging desisyon nga po ng ICC na tanggihan ang hamon sa jurisdiction ng kampo ni dating Pangulong Duterte? Siyempre, malaking ginhawa ang dulot nito dahil una siguradong pwedeng mag-proceed ang kaso laban kay Duterte. May isa na lang katangitanging issue tungkol sa fitness to stand trial. At pangalawa, pwedeng tumuloy ang investigation na sinimulan nga ng 2021, hindi pa tapos hanggang ngayon. At dito, posibleng magtukoy pa ng ibang responsable, yung mga co-perpetrator ni Duterte, katulad ni, Senator Bato de la Rosa. So after po nito, Attorney Conti, ay magsisimula na, pwede nang maglabas ng warrant of arrest or summons sa mga posibleng kasama pa dito sa iniimbestigahan po? Well, I would say that the prosecution is now emboldened, empowered to apply. So sila ang mag-a-apply kasi muna ng warrant of arrest kung hindi pa nila nagagawa. At itong korte ay may laya ngayon na pagpasyahan kung i-grant yung warrant of arrest na additional pa. Kumbaga medyo mas may dito, mas may confidence na hindi na naman, na malinaw na may kapangyarihan ka. Kasi itong tanong na to, may kapangyarihan ka ba at all na pagpasya ng kahit na ano patungkol dito? At kung ikaw ang korte na laging kini-question ang kapangyarihan o otoridad, di lagi kang patumpik-tumpik. Dito, may certainty at may confidence na dapat ang korte. Attorney Conti, gaano kabigat yung legal na epekto ng desisyon ng ICC sa kaso laban po sa dating Pangulo? Kasi di po ba yung ruling ng ICC Appeals Chambers ay final at binding na? Opo, yung appeals chamber ang parang Supreme Court nila. Sa ngayon, aakyat itong defense, I would assume, sa appeals chamber para questionin ang desisyon ng pre-trial chamber. Oh, okay. Kaya may pagkakataon pa para kumbaga mabaliktad ito. Pero unlikely Alam nyo, sa buong konteksto, sa buong sitwasyon internationally, maraming nakaabang dito sa question na ito. Dahil may mga gustong umalis ng ICC rin. Mag-withdraw sila at in the hopes na matatakpan o mababaliwala ang mga nagawa na nila kung sakasakali. 3 West African states and Hungary. Pero sa nakita nilang ganito, hindi mo basta-basta matatakasan ang mga ganitong pagpapanagot. Katarantaduan mo. Kaya lang naman sinasang-ayunan ng ICC yan dahil binabayaran nyo. May pumupondo sa ICC. Sa totoo nga lang, dapat wala na yung ICC na yan kung hindi dinakip si Pangulong Duterte.
Si Pangulong Duterte ang bumuhay sa ICC. Yung sinasabi mo na parang yung iba kaya gustong kumalas dahil parang para gusto nilang mabaliwala. Sa totoo lang, etong ICC na to, isang malaking pabigat yan. Isang malaking katangahan na binuong grupo yan. Hindi porket na nandun si Pangulong Duterte. Ang punto ko kasi dito, may kanya-kanyang batas sa iba't ibang bansa. Bakit hindi na lang yun ang hayaan nating magdesisyon? 'Di ba? Ba't hindi na lang yun ang hayaan natin magdesisyon? Bakit may ganito pa? Anong meron dito na nawala doon sa batas ng ibang halimbawa nitong Pilipinas? Tsaka itong ICC na to, dalawa ang pagkatao ng ICC na to. Unang-una, mga NPA yan, isa sa mga pinakamalaking or malawak na koneksyon ng mga makakaliwa itong ICC. Pangalawa, itong ICC ay politiko. So ibig sabihin, wala kang makikitang maayos na batas dyan. Naka one-sided lang yan. Kay Pangulong Duterte, unang-una, pinagkakakitaan nila si Pangulong Duterte, pinagkakaperahan nila. Kung hindi nga dahil kay Pangulong Duterte, wala na yung ICC na yan. Kaya nga lubusan na pumayag agad dyan eh. Kaya nga nakipag-connect dyan si Marcos Jr. na hayaan nilang kunin at wag nang palabasin si Pangulong Duterte dyan sa ICC para mabuhay ulit yan, para magkaroon ng pondo. Di ba, inano yan, tinatanggalan na ng pondo, wala ng pondo yung ICC na yung gusto na ipatanggal. Pero dahil kay Pangulong Duterte, dahil lumapit si Marcos Jr. dyan, nakipag-usap sa pamamagitan ng mga makakaliwa, para lang sa inis niya, makaganti siya kay Pangulong Duterte dahil nabibisto ni Pangulong Duterte yung ginagawa niyang katarantaduan sa bansang Pilipinas, katulad na lang ng 2025 national budget na merong blanco na i-deny niya na kasinungalingan daw pero ngayon lumalabas na. Kaya niya, yun yung nag-push kay Marcos lalo na para dalhin niya diyan para makipag-connect. Bakit? Hindi naniniwala ba kayo na walang kinalaman si Marcos Jr.? Putay na, presidente ka, wala kang kinalaman, hinuhuli yung kababayan mo, gago ka ba? Kupal. O, tingnan nyo ang mainstream media ngayon, diba? Sa sobrang kakupalan, tingnan nyo. Wala sila syempre, ano bang sasabihin nito ni Contis? Diba? Puro katarantaduan ang sasabihin nito. Puro mind conditioning or pagma-mind condition sa mga Pilipino, sa mga netizen. Na palabasin na karapat dapat lang yung pagsampa kay Pangulong Duterte, na palabasin na dapat talagang isampa kay Pangulong Duterte yun. 'Di ba? Ayun yung main condition nila. Tingnan mo, lahat ng mga ibang mga mainstream media ngayon, sa totoo lang, nai-interview lang yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte sa sa hindi mga kilala. Katulad na lang sa SMNI. Sa SMNI, ayaw magpa-interview nitong mga to. Alam nilang sila eh. Alam nilang re-real talkin sila dun. Ayaw magpa-interview ng mga yan sa Banateros. Ilang beses na namin ilang beses na namin gustong interviewin yan. Sila Franz Castro, sila Amy Marcos, eto si Contis, si Contil, ano ba? Ano ang pangalan nito? Si Conti, na may Conti. Matagal na namin gustong interviewin yung mga pero ayaw nila magpa-interview dahil alam namin na nagma-mind condition lang sila. Gusto nilang manipulahin yung utak ng tao at palabasin na tama lang ang desisyon ng ICC. Kagaya lang nitong video na to. Itong kay Senator Bato de la Rosa, pakinggan nyo. Siyempre, malaking ginhawa ang dulot nito dahil una, siguradong pwedeng mag-proceed ang kaso laban kay Duterte. May isa na lang katangitanging issue tungkol sa fitness to stand trial. At pangalawa, pwedeng tumuloy ang investigation na
Sinimulan nga ng 2021, hindi pa tapos hanggang ngayon. At dito, posibleng magtukoy pa ng ibang responsable, yung mga co-perpetrator ni Duterte, katulad ni, posible Senator Bato de la Rosa. So after po nito, Attorney Conti, ay ano yun, magsisimula na, pwede nang maglabas ng warrant of arrest or summons sa mga posibleng kasama pa dito sa iniimbestigahan po? Well, I would say that the prosecution is now emboldened, empowered to apply. So sila ang mag-a-apply kasi muna ng warrant of arrest kung hindi pa nila nagagawa. At itong Paano sila mag-a-apply? Bakit yung ginawa kay Pangulong Duterte, dumaan ba yon? Hindi naman Tsaka ilang beses na inulit na walang jurisdiction niya ng ICC. So paano susundin ng prosecutor yan dito sa atin? Paano susundin yan? Gago ka ba? korte ay di may laya ngayon na pagpasyahan kung i-grant yung warrant of arrest. Hindi nga pwedeng i-ano ng korte yan dahil wala ngang jurisdiction dito ang ICC. Tanga ka. Attorney kayo, hindi mo alam yon. Ngayon, ang gagawin dyan, katulad na naman ng ginawa ni Torre kay Pangulong Duterte. O siguro, baka mabubuhay na si Torre ulit ngayon. Dahil mukhang aarestuhin niya si Senator Bato de la Rosa. Oh, mukhang aarestuhin niya si Senator Bato de la Rosa kaya back to general na naman ata etong si Torre. Oh, ganun siguro ang mangyayari dyan. Nawawala na rin si Torre ngayon pagkatapos pakinabangan, tinapon na parang basurahan. Mukha na ng basura, tinapon pang parang basura. Di ba? Kutis basura na nga So ngayon, ang mangyayari dyan, pwedeng katulad na naman ng estilo na ginawa kay Tatay Digong, ang pag-aaresto kay Senator Bato de la Rosa. Kaya talagang dapat ay maging tayo dito. Maging ang tawag dito, maging handa tayo mga Pilipino. Dahil pag uunti-unti na nila yan Unti-unti na nila yan kasi una-una, itry nga natin kung hindi tayo mapapahamak, kung hindi ba magwawala ang mga Pilipino pag dinakip natin si Pangulong Duterte. Ginawa nila kay Pangulong Duterte. Anong ginawa ng mga Pilipino? Nga. 'Di ba? Sorry po pasensya na po Ako, mahal ko po ang mga Duterte pero siyempre, kung ako lang mag-isa maglalaban para wag mapaalis si Pangulong Duterte, puta na, ano ko, si Superman? Kung si Superman ako, si Deadpool ako na kahit anong baril sa akin, hindi ako namamatay, gagawin ko yon. Pero kung ganito, mag-isa lang ako, tangina, wag na. Ano ko, tanga? 'Di ba? So ngayon, sinimulan na ng administrasyon at pumasa. Walang nangyaring revolusyon, walang nangyaring people's power, walang nangyaring pagkakaisa ng mga Pilipino para labanan ang pagdakip kay Pangulong Duterte. So ngayon, uulitin na ulit nila. Kay Senator Bato de la Rosa, maaaring kay Senator Bongo, maaaring isusunod na rin si Vice President Sara Duterte at ang lahat ng mga Duterte. So, Pilipinas, antayin na lang natin na uubusin. Tawag dito, pag ayaw ng administrasyon sa isang tao, ganito na lang yung gagawin. Kasi isipin nyo anytime pwedeng gawin sa atin yan, ordinaryong Pilipino tayo Anytime, mas lalo sa atin, walang kahirap-hirap. Itong mga kilalang tao nga, nagagawa nila Nagawa nila kay Pangulong Duterte. Nagawa nila kay Ngayon, gagawin na naman nila kay Senator Bato de la Rosa. Naku po. Grabe yan, medyo nakakatakot yan. Mukhang gusto naman ng Pilipino ata nung dinakip nga si Pangulong Duterte, walang nagawa.
Nag-aantay kami ng restback noon doon sa airbase. Wala man lang. Ni ultimong yung mga inaasahan namin na mga sinasabing retired army, retired police, retired general, retired official na magpupuntahan. Nga. Sabi pa nila dati, pag ginalaw nyo si Pangulong Duterte, andyan kami. Yari kayo sa amin. Putang na, yun na. Nung naisakay na si Pangulong Duterte sa eroplano, sa jet ni Saldico, wala rin tayong nagawa. O ngayon may pagbabanta na naman. Nakapag ginalaw nyo si BP Sara. Hindi ko po kayo minamaliit pero parang nawawalan na rin po kasi ng gana ang ibang mga Pilipino na kayo na nga lang yung inaantay at inaasahan. Katulad na lang yan ng MILF. Nag-aantay ng utos daw. Sa totoo lang, ngayon pa lang dapat gumagalaw na din ho kayo dahil kailangan pa ba natin ng utos? Yun lang po, ano lang ako, hindi po ako galit sa inyo. Ang akin lang parang medyo nakakadismaya lang na kung mangyayari ulit itong ginawa kay Pangulong Duterte at hahayaan pa rin ng hayaan nyo pa rin, parang ang ano naman nun yan. Parang nagmumukha lang tayong katawa-tawa niyan. Pero hindi po ako galit sa MILF, sa mga retired generals na sumusuporta sa Duterte. Hindi po ako galit sa inyo. Gusto ko lang ipaunawa na parang antagal tayo. Kaya hanggang kailan tayo magtitiis, hanggang kailan tayo aaksyon sa ginagawa na panggigipit ng mga anti-Duterte, ng mga kawatan, ng mga demonyo at hudas sa bansang Pilipinas. Yun po yun Yun yung punto ko dun. Additional pa. Kumbaga medyo mas may ano ka na dito, mas may confidence na hindi na naman, na malinaw na may kapangyarihan ka. Kasi itong tanong na to, may kapangyarihan ka ba at all na magpasya ng kahit na ano patungkol dito? At kung ikaw ang korte na laging kini-question. Tingnan mo yung nakalagay, ICC. Nanindigan na may jurisdiction sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Tingnan nyo, biglang nagkaroon ng jurisdiction. Pero ang tanong, sino ang pumayag sa jurisdiction ng ICC dito sa bansang Pilipinas? Nang kataka-taka dyan. Diba? Yan ang kataka-taka dyan. Ngayon, confident na etong si Attorney Cristina Conti. Confident na po ang mga anti-Duterte, ang mga makakaliwa, na maaari nilang pwedeng ulit gawin yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kasi nga, yung practice, sa totoo lang, ginawa nilang practice 2 beses sila nagsumubok. Sinubukan nila yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi nila nagawa kasi nga may mga mali silang nagawa. Kaya hindi nila naituloy na ibigay sa mga Amerikano si Pastor Apollo Kibuloy. Diba? At ang kinaganda nga nung panahon na yun, buti ka mo, on air na, naisabi na ni Pastor noon na ibibigay siya at papatayin siya ng mga Amerikano. Kaya talagang medyo nag-alanganin din ng administrasyon doon. At may mali silang ginawa na hindi tugma doon sa dapat nilang plano. Ngayon, eto na. Yung pangalawang sinubukan nila, pumasa. Dito ang kinakatakot nila noon, yung pangyayaring kaya tingnan nyo madaling-madali noon si Torre. Kaya madaling-madali si Torre noon na gusto niya nang kaladkarin si dating Pangulong Duterte is dahil unang-una ayaw niyang tumagal doon si Pangulong Duterte kasi baka biglang dumami ang tao. Biglang lumusob lahat. Yun talaga yung isa sa mga kinakatakot nila na lumusob ang lahat. Lumusob ang Mindanao, lumusob ang Davao, ang Visayas, ang Cebu, at ibang mga taga Maynila doon sa airbase at para magwelga at tutulan yung pagdakip kay Pangulong Duterte. Pero ang nangyari, nga talaga. Nandun po kami nung time na yun. Hindi inaantay namin nun No?
Yun din yung inaantay namin nun. Na sana may ganito, may dumating, may tumulong sa amin. Pero wala eh. Tapos ngayon, mauulit na naman. Ano na nga eh, confident na si Conti kasi nagawa na nila ng 2 beses. Nagawa na nila ng 2 beses, yung isa pumalya, yung isa naituloy nila. At walang nangyaring katakot-takot na people's power ng mga kababayan natin. Wala. Ibig sabihin, hinayaan. So, parang ang nangyari, sa isip-isip nila, parang tinolerate natin sila. At ngayon, gagawin na naman nila kay Senator Bato. Pagtaas kay Senator Bato, sino susunod? Senator Bongo. Sino susunod? Mga anak ni Pangulong Duterte. Pag ganyan ng ganyan, wala na talaga. Hayaan na lang natin yung mga buhayan na mangurakot sa bayan sa bansang Pilipinas. At hayaan na lang natin maging presidente si Martin Romualdez. Going to Prime Minister. Diba? Kasi wala eh. Ako hindi po ako galit. Ang punto ko dito kasi bakit kailangan pa rin hayaan? 'Di ba? Doon pa lang sobrang medyo nalungkot ako nung panahon kasi habang nandun po kami sa airbase noon. At una-una po magkakasama po kami sa Hong Kong ni Pangulong Duterte bago siya umuwi. Na sinabi niya na dadakpin nga siya. So tutusin lang, ang Banateros gustong sumabay kay Pangulong Duterte para maipagtanggol namin siya kung sino man yung dadakip sa kanya or ano. Pero hindi pumayag noon si Tatay Digong at pinauwi kami ng una. Yun nga po yung doon yun ang masaklap doon na sige, doon kami sa labas para doon kami nakaback up pero bandang uli wala pa rin. Wala kaming nagawa. Ayun yung pinakamasakit. Tapos may inaantay kami. Wala. Kasi sa totoo lang kung halimbawa na dumami yung tao doon, etong mga kasundaluhan natin dyan sa airbase na kung saan dinakip si Pangulong Duterte, mapipilitan na na kumampi sa atin. Kasi yun naman yung nila dito, yung papel nila eh. Tayo ang proteksyonan nila, hindi yung mga politiko. Pero ang nangyari, gawa ng kukunti lang ang pumunta doon, wala, at mag-aantay pa daw ng senyas ng mga Duterte. Mag-aantay pa daw na, oy, sige na, welcome na tayo. Mag-aantay pa daw ng ganon. Ayan, nadala na si Pangulong Duterte at naghihirap na si Pangulong Duterte sa ICC. Ngayon, magagawa na naman ulit kay Senator Bato de la Rosa. So, ewan ko na lang kung ngahayaan pa rin to. Ngayon kasi, sa totoo lang, hindi na ako nagpapabaya sasabihin nila na dito nga sa title pa lang makikita nyo na ang ICC naninindigan na may jurisdiction na. No? Jurisdiction na sa Pilipinas. Biruin nyo yun Pero walang jurisdiction yun sa Pilipinas. Pero ngayon naninindigan na ang ICC. So ibig sabihin, binulag tayo sa katotohanan na walang jurisdiction pero meron naman na talaga. Na hindi natin alam. So ibig sabihin, malaya nang manghuli ang ICC dito sa bansang Pilipinas. Ayun nasa title Nasa title ng bidyong to. Pakita ICC naninindigan na may jurisdiction. Sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Bigla sila nagkaroon, di ba? Pero dapat hindi yan. Wala yan. So anong ibig sabihin yan? Wala na. Pinayagan yun nung una di lulubos-lubusin na nila yan. Kapangyarihan o otoridad, di lagi kang patumpik-tumpik. Dito, may certainty at may confidence na dapat ang confidence. Attorney Conti, gaano kabigat yung legal na epekto ng desisyon ng ICC sa kaso laban po sa dating Pangulo? Kasi di po ba yung ruling ng ICC Appeals Chambers ay final at binding na? Opo, yung appeals chamber ang parang Supreme Court nila. Sa ngayon, aakyat itong
defense, I would assume, sa appeals chamber para questionin ang desisyon ng pre-trial chamber. Oh, okay. Kaya may pagkakataon pa para kumbaga mabaliktad ito. Pero unlikely alam nyo, sa buong konteksto, sa buong sitwasyon internationally, maraming nakaabang dito sa question na ito. Dahil may mga gustong umalis ng ICC rin. Magwi-withdraw sila at in the hopes na matatakpan o mababaliwala ang mga nagawa na nila kung sakasakali. Anong gustong umalis? Talagang ayaw nila dyan. Ayun yung sabihin mo. Ayaw nila dyan sa ICC na yan. Hindi yung gusto nilang umalis. Dahil nung una, akala nila hindi yan ang magiging pinakapatas na batas or hukom, no, sa kasaysayan ng mundo. Pero putana, nung naramdaman nila, ay may bahid ng politika to. Politics tong ICC na to. Alis tayo dito. Halimbawa, ganito yan. Pilipinas, ang Pilipinas ay mas malakas o kaya China. Mas dikit ng ICC ang China. Etong Pilipinas medyo yung presidente dito, halimbawa si Marcos. Mas papanig ang ICC sa China dahil mas malakas ang China kaysa sa Pilipinas. So ganun ang nangyayari dito. At nangyayari pa rito sa ICC, pera-pera. Kaya nga, sa totoo lang, una-una, napakadaling pondohan ito ng gobyerno natin sa daming perang nawawala. Sa daming perang nawawala sa bansang Pilipinas, napakadaling pondohan ng administrasyong Marcos etong ICC na to. At ilang beses nang lumabas yan, di ba? Nasasabi nila, fake news dito. Baka bukas sa makalawa, fake news na naman to ng Rappler tong vlog ko. Diba? So talagang napakadali nilang at pera-pera nga lang ang nangyayari dito sa ICC. Sa totoo lang, ano bang mapapakinabangan nila? Ito lang wala nang nagpupondo sa ICC. Ngayon, anong mapapakinabangan nila kapag hinuli nila si Pangulong Duterte? Aber? Di ba wala? O ngayon, nung nakita nila, nung naramdaman nila at merong nakapagsabi na maaari silang magkapondo, maaari pa silang magkapera bukod pa dun sa pondo, kapag hinuli nila si Pangulong Duterte na pinag-ambag-ambagan, tutusin baka ilang tao ang mga negosyanteng galit sa mga Duterte ang nagpondo dito. At isa pa ang administrasyon. Nung nakita ng ICC na magkakapera tayo dito, magkakapondo tayo dito, kunin natin to. Ganun. Wala na yan wala nang pondo yan Ano na nga yan pinapabuwag na nga yung ICC na yan So dahil kay Pangulong Duterte, kaya nabuhay lang ulit yan. So yan, nakakaawa lang ang ating tatay dahil ayun yung masakit kasi dun no? Na ngayon hindi ko matanggap-tanggap sa totoo lang. Pag naalala ko na nagiging emotional ako, alam mo yun yung tipong ilang taon niya tayong pinagsilbihan sa bansang Pilipinas. Tapos yung isang gabi na ililigtas natin siya, hindi natin magawa. No? Sakit, no? Sakit ng ganun. Nakakatawa. Nakakatawa na masakit. Durin mo, 6 years tayong pinagsilbihan hanggang sa pagtapos ng termino niya. Hindi ako nanunumbat Ang akin lang yung sarili kong opinion po ito. 6 years na tayong pinagsilbihan. Naging malinis ang Pilipinas, maayos, payapa. Hanggang sa pagbaba niya sa pwesto. Sinuportahan niya pa rin tayo, ginagaid niya tayo. Diba? Kahit hindi niya na kaya maglakad. Pero nung siya naman yung nangangailangan ng tulong, wala man lang tayong nagawa. Kasama na ako dun. Wala man lang tayong nagawa, no? Ayun yung isa sa kinakalungkot ko na
realidad na nangyari sa bansang Pilipinas. Hindi ko naman sinasabing buwag na or mahina na ang supporters ng Duterte. Napakalakas ng supporters ng Duterte. Wala lang talagang nag-push na para ipagtanggol at hindi makuha ng ICC si Pangulong Duterte. Kaya ako to nasasabi kasi nawawalan na rin ako ng pag-asa na makauwi si Pangulong Duterte dahil sa mga nangyayari ngayon. Yun yung isa sa mga isa sa mga iniisip ko palagi na wala nang pag-asa na makauwi si Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas. Depende na lang kung halimbawa magkaroon ng sama-samang lakas ang mga Pilipino lumabas sa kalsada at isigaw kay Marcos Jr. na pauwiin si Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas. Siguro yun, may pag-asa pa tayo. Pero hanggang ngayon na puro tayo keyboard warrior, puro lang tayo sa social media nag-iingay, doon lang tayo nagbubunga nga. Walang mangyayari dyan. So yung mga Banoteros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo dito sa pangalawang pagkakataon na gagawin ng ICC na meron na namang isang Pilipino na ipapakidnap ng administrasyong Marcos? Kung ano yung ginawa kay Pangulong Duterte noon ay gagawin na naman ulit ng ICC ngayon sa bansang Pilipinas. Na alam naman din natin na hahayaan lang ng administrasyong Marcos. So ano pong may kukomento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba at syempre paki-like and share na lang itong video na to para mapanood pa po ng iba pa natin mga kababayan saan man sulok ng mundo at saan man sulok ng Pilipinas. So yun, maraming salamat. At yun pala, paki-supportan po ang aking mga kasamahan, Banateros Brothers and SMNI, Banat Bay, Cocholi, Boss Dada, Master Judea, Paring RJ, Sir Jack, at ako, at mega love shoutout kay PH Update and Donmar TV at sa iba pang mga DDS vlogger. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.